Well, Mr. President, unang-una, papasalamat ako una sa Diyos, pangalawa kay Senator Robin, pangatlo po sa ating mga colleagues for being very active on this issue. Kasi truly, one of the most important gifts of God is children. Diba? And bakit ba tayo nagtatrabaho dito sa Senate kung hindi para sa hindi lang sa present generation pero sa next generations, di ba? And unless this issue is properly addressed, and I think this is an issue that has been debated on since naging controversial nga ang the age, whether the proposal is iakyat o ibaba, whether yung pinag-uusapan nga is custody ng magulang, DSWD, or sa bahay, di ba? And I'd like to thank Senator Pangilinan for, elaborating and making it clear na iba yung batas, iba yung myth, iba yung implementation, iba yung palpak sa implementation. Kasi that's the first point I want to make, building on that, no? If you look at my record in terms of mga penalties, I've also learned from it since I first became a congressman in 1998, di ba? Kasi meron talagang karumal-dumal na krimen. So yung iba hindi naniniwala sa death penalty, yung iba naniniwala sa death penalty. Yung talamak naman na corruption, sabi nga ni Senator JV, ang ating majority leader ngayon, na hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng pagalitan, ipahiya. Dapat yan kasuhan at ikulong. Diba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things. One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. So kahit gawin mong death penalty ang jaywalking, kung ang tingin ng tao, wala namang papatay sa atin, jaywalking yan, di ba? Pero kahit yan ay lang, pitik sa tenga. Pero kung sigurado nilang huhulihin ka at siguradong pipitikin ka sa tenga, mas papakinggan yon. So, yun yung una kong tanong na, do you have a sense, given your experience, both nung riding high as the first Robin Padilla na nakilala namin sa sinihan, no? Whether it's the bad boy or whether it's the charming romantic. Secondly, when you were in jail. And thirdly, when you left jail. And fourthly, ngayon na senador ka na, experience mo ba na parang ang dating sa mga minor de edad, hindi naman tayo hulihin at hindi naman tayo paparusahan? Opo, maraming salamat po, Senator Alan. Alam niyo po, kanina nailahad ko po yan. Noong ako po ay 10 years old, siyempre po, ang lagi nating nasa isip, anak ka ng gobernador, malakas ka. So, pag ginuhuli kami ng pulis po, lagi tayong nakakalabas. So, nandun po yung sinasabi ninyong hindi ako makukulong kasi meron akong sandigan. Opo. Kaya po yung hanggang sa nag-artista po ako, ganun pa din po ang nangyari dahil tayo po'y napalapit naman sa isang pangulo at yung pangulo na yun naging sa bandang huli, pinakulong din po niya tayo pero konsentidor din nung una. Opo, no? Kaya po, nasasabi ko, tama po yung sinabi ninyo na hanggat hindi ka naniniwala na makukulong ka at mapaparusahan ka, dire-diretso po yun. Let me appreciate both your humility. Opo. Narinig ko yung sinabi, yung tama naman yung dinidiscuss dito, sa'yo naman ay personal experience. Opo. And let me also appreciate yung, ang sinasabi mo kasi yung nangyayari sa kalye, yung appreciation eh. Opo. So, may laban between the intellectual and the
upper middle class and those in the gated societies versus what's happening in the streets. Opo. At sinasabi mo, hindi lang in the streets of Metro Davao, Metro Cebu, Baguio, capitals ng ating mga probinsya, but Metro Manila, but it's happening even in rural areas, no? So the point I want to make, Mr. President, is kasi mahilig tayong kumopya, partly colonial mentality dahil mahigit 300 years tayo under the Spanish rule, although administered by Mexico, and the American rule, no? Partly also because siguro mahaba history nila sa human rights, but kung makikita mo kasi sa West, ang kanilang focus ay individual rights. Yung individual. So, wala akong I accept and I respect and I agree. Tignan yung bata. Importante yung bata. Importante yung hindi lang punishment, pero importante din yung rehabilitation, etc. But in Asian societies, Eastern societies, may emphasis on the family, may emphasis on society, in the barangay, kaya nga bayanihan di ba? So ang punto ko, parang nawala kasi yung emphasis na kung ano man ang magiging akma, whether it's better implementation of the law or whether it's amendment of the law, whatever happens, dapat malinaw, matanda man o matanda, that you cannot do the crime if you cannot do the time. Opo. Di ba? Opo. Kung hindi mo kayang pagbayaran yung consequence ng action mo, I think it was Bishop Pastor Peter Tanchi who always said na you're free to make a decision, but you are not free to decide ano yung consequence ng decision mo. Di ba? So kung teenager ka, gusto mo maging sexually active, na sa iyo yun. Pero pag nabuntis, wala kang ibang sisisihin. Kung ikaw yung lalaki, ikaw nakabuntis. Kung ikaw babae, nabuntis ka. Kasi kayo nag-decide na mag-sex, assuming consensual yung sex. So, walang pwedeng magsabi sa yung wag, kahit magulang ngayon. Of course, your parents can say that, di ba? So, if any one of us here want to vape, that's up to you. Pero kung magka-lung disease ka, that's not up to you. Di ba? Kasi part ng science yan Di ba na bawat decision mo, kung mandaya ka sa exam, nasa sa'yo yan. Pero pag nahuli ka, expelled ka, ano bang ine-expect mo? So ang point ko, Senator, Brother Robin, di ba? There are many issues included here. Halimbawa, corporal punishment. On one hand, there is a lot of science showing na let's step away from corporal punishment. On the other hand, hindi ko lang alam sa Quran, sa Bible, di ba, yung do not spare the rod. Di ba? So, dun sa show namin ng ate ko, kasama ni Boy Abunda, na naging topic yon na kasi meron isang magulang, bata kasi siya naging magulang, kino-complain siya ng ate niya kasi ina-abuse yung mga anak niya. Yung sobrang palo, etc. Pero ang pagkasabi naman nung ate niya, parang matanda na sila, ginaganon pa. So parang sabi ni Ate Pia, so nung bata pa, okay na i-abuse. So nung tinatanong ni Kuya Boy Abunda, so tama ba any kind of palo masama? So, sabi ko, iba yung masama sa bawal. So there are certain people who believe any corporal punishment sa bata bawal. There are certain people who believe pwede. But sa batas, malinaw ang bawal yung abuse. So for example, kung halimbawa sinumbong nung sa kantin, nagnakaw doon, bawal bang paluin ang kamay? Pero obviously, Senator, di ba? Halimbawa, sinuntok sa tadyang o sinipa sa pinasa. Obviously, abuse yun So, where do you draw the line? No? But ang point is that in a more disciplined generation, two of the secrets, of course, is that walang droga. Kasi nung nagkaroon ng shabu, umiba talaga Iba nung cocaine, morphine, heroin, and marijuana At iba talaga nung nagkaroon ng shabu kasi shabu does certain things to your brain
halimbawa hallucinations Mental. Opo. It's scientifically proven, di ba? Opo. Yung for example sa marijuana or sa ibang drugs, hindi mo babarilin yung sarili mong magulang tapos sasabihin mo kasi nakita mo demonyo kaya Opo. hindi ka mangre-rape ng 5 years old tapos sasabihin mo akala mo kasi 18. Hindi mo pa rin dapat i-rape kung 18 anyos, but yung as you said, heinous, karumal-dumal, di ba? But the point I want to make is that as we look at all of this, because I'd like to commit to you today that we will prioritize this, and of course to our colleagues, what is important is that when we come up with a consensus, malinaw sa magulang at saka sa bata that government rewards doing good and punishes doing bad. Di ba, as you said, di ba na, I mean, medyo kumakain ako nung nakikinig ako sa iyo sa loob na nung kunikwento mo kasi isang ministry ko sa jail eh. Opo. So, try ko na every birthday ko, nandyan ako sa Camp Bagong Diwa, 3 yung jail dyan eh. Metro Manila Integrated Jail, Taguig City Jail, tsaka yung yung mga high security, di ba? And over time, nagkaroon kami ng mga programa dyan, computer programs, etc. No? So, nung sinasabi mo na parang pag punong-puno, pag sa CR, siyempre, pag nandun naman ako, gusto kong maayos, di ba? Malagyan ng TV, programa, etc. So, dun talaga naglalaban yung theory at saka yung actual sa nangyayari. Kasi kung susundin mo rin sa Western, which kita ko naman yung punto, hindi lang punishment yan, rehabilitation din, at kailangan din yung dignity ng life. So, ano naman yung dignity na ang selda pang 10, 30 kayo nandun? Di ba? Lalo nung COVID. Di ba? Lalo nung COVID na lahat tayo gumagawa ng paraan wag magkasakit. Tapos sa mga kulungan, marami talagang nadali kasi walang protocols, walang PPE, tapos punong-puno. No? But the point I wanted to make is that in every law we make, we have to input our culture. Anong kultura ng pamilyang Pilipino? Diba? Anong kultura ng Malilenyo? Anong kultura ng taga Bicol? At sa kultura na yan, since we are acting as a family and as a society, how do we make sure na, kasi sasabi natin may discernment ba o hindi? Okay, ibalik natin doon. Kung klarong-klaro sa kanila sa kahit anong edad na eto masama, etong mabuti, then hindi ka papasok sa discernment kasi itanong mo lang sa bata at nangyari ito sa Palawan. Nung araw, especially during the time of Mayor Hagedorn, di ba? Magtapon ka ng upos ng sigarilyo, bata ang pupulot. Ibabalik dun sa turista at sasabihin, sir, hindi kami nagkakalat dito sa... So nakaka-discern siya na mali magtapon at mali magkalat, di ba? Sapagkat society as a whole sees that. Pero I was watching over Sunday si Pastor Paulo Punsalan, sinasabi nga niya na pag may nagtapon ng cup ng McDonald's, Jollibee, parang gusto niyang katukin at huwag ka magtapon, di ba? So syempre, kung ikaw 10, 11-year-old at yung tatay mo bubuksan yung bintana, magtatapon dun sa kalye, ang tingin mo tama yun. Di ba? Pero kung napapanood mo sa social media, napapanood mo sa TV, napapanood mo sa bahay, mali is mali, alam mo na rin kung anong mali. Ang problema sa YouTube, nahuli ko mga pamangkin ko one time, eto Western mostly, may mga YouTube channel, walang ginawa kung hindi ipakita paano mangalas ka sa school. Paano alas ka yung teacher. Yung spirit lang ng medyo rebelde, cool ka, etc. Yung iba nakakatuwa, pero yung iba over the line na. So, in that case, it doesn't matter if you're 14, 15, 16, 17. Nako-confuse talaga eh. Kasi we used to live in a society na at least 80-90%, klaro kung anong tama, klaro kung anong mali. Pero ngayon, you live in a society where yung mali, sinasabing tama, yung tama, sinasabing mali. A good example now is abortion. Very, very clear sa ating konstitusyon na bawal yan. Di ba? But pakonti-konti lumilitaw na openly. Pati Commission on Human Rights, isipin mo. Nahuli natin na gusto i-decriminalize.
Pag dinicriminalize mo ang abortion, ano yun? Pwede na. Bakit pa tayo may konstitusyon na nakalagay doon na bawal ang abortion? Di ba? So, my point, Your Honor, is number one, when we deal with this discussion, I hope we can discuss then how we handle it not only as a country, but families, society. So how can we also strengthen Filipino families? Ano ba kailangan ng mga magulang ngayon na tulong para maturuan din ng tama yung mga anak, di ba? So, siguro, 100 beses mo na bringing up dito, rightly so, na panay SOCMED at panay phone ang hawak ng bata. Opo. Kasi sa mga highly urbanized cities, half day ang school eh. Di ba? So, mas entertaining na nga yung cellphone, mas masarap na may ka-text ka, mas masarap na nga manood ng YouTube, kaso nasa school. Tapos nasa school ka, 3-4 na oras, instead of the whole day. So what do we expect, no? So anyway, let me stop there because I'm sure we will be getting experts, not only legal, we'll be discussing all avenues of this. I'm very thankful that Senator Tulfo shared his experience sa DSWD, sapagkat iba yung sabihin natin may pondo dyan, bahala na kayo eh. Siya experience yun. So, which goes to my last area of asking you lang yung opinion mo, no? Kailangan ba ito one size fits all? Kasi napapansin ko, in my experience sa gobyerno na matagal-tagal na. Last question na to, Senator Erwin. I know may privilege speech ka pa. So, kung hindi natin kayang gawin sa buong Pilipinas, halimbawa, hindi natin kaya magtayo ng bahay pag-asa sa buong Pilipinas, wala na lang tayong ginagawa. Hindi natin amendahan yung batas, hindi rin naman natin ginagawa. Ang gumagawa lang yung may kaya, yung mga cities na merong pera. Ganon din, halimbawa, sa K-12. Hindi natin tinanong bawat region at bawat probinsya, kaya nyo ba? And then pag sinabing hindi muna, wag muna kayong kasali. So, would you also be open that there will be certain areas that will pilot certain ideas? Or halimbawa, yung idea mo na iba yung bahay pag-asa wherein it deals with non-heinous crimes and deals with the kind of intervention that leans towards more on letting them discern kung ano tama at mali. But we deal with the heinous crimes in making sure that we're not redeveloping their criminal minds and just telling them na since we cannot put you in jail for lifetime sentence, don't worry, 2 or 3 years, or when you have good behavior, nasa labas ka na, at habang nandun sila, walang pagbabago sa puso, walang pagbabago sa isipan, no? So sa iyo bang palagay, even when we discuss it, before defending the law, we can actually whether partner with DSWD or partner with some cities na mas may pondo to already try out this different kinds of intervention. Opo, napakaganda po ng inyong minungkahi, Guro. Kasi talagang ako po ay naniniwala pagdating po sa heinous crime. Opo. Hindi po dadating ang pagbabago hanggat walang realization. Kailangan nandun muna po kahit bata, matanda, sa akin pong experience po ito. Hindi dadating ang pagbabago sa iyo hanggat hindi ka nagsisisi. At napakahirap po yan ma-achieve ng isang batang gumawa ng heinous crime sa bahay pag-asa. Hindi po niya yun kailanman mararamdaman doon. Kailangan po talaga merong youth detention center, at kung dumating na po yung punto na nakita natin talaga na meron na siya talagang intensyon na magbago, doon po pwedeng pumasok yung... Let me appreciate that answer. Opo. And again, emphasize, no? Opo. So, halimbawa, may barkada, gumawa ng karumal-dumal, 5 sila. Ang attention natin, nasa 5 lang yun na where may discernment ba, hindi, paano magbabago. Wala tayong attention sa dating sa lahat ng ibang nanonood. Opo, totoo. Diba? Kasi yung matanda, pag alam niyang mali na yun, outrage tayo.
Opo. Na kahit makalusot yun, galit tayo. Pero sa kapwa nilang bata, binabantayan eh. Opo. O, kung bukas nakauwi yan, Opo. o kaya pag uwi nila galing sa bahay pag-asa ng 1 year, 2 years, sabihin nila, bakasyon pa yon. Ayun po eh. Opo. Bakit, di ba? So, let me just put that on record and commit to you, Senator Pangilinan, and the rest that, we'll put it on the agenda. Inaayos lang natin yung top 5 priorities ng committee, but definitely po, we will prepare for a hearing on that issue. Thank you, Mr. President, Mr. Majority Leader. Thank you, Senator Alan. Mr. President, gusto ko lamang po magpasalamat kay Senator Alan sapagkat commitment po niya sa atin na kanya po itong didingding kagad. Maraming salamat po, Senator.